But this one, papakita ko po sa inyo or magde-demonstrate po tayo ng simple array po. So dito guys, gagamit tayo ng scanner. Ibig sabihin, magre-receive tayo ng user input galing sa user natin. So, para mabasa mo yung ini-input ng user natin, ang kailangan natin dito ay scanner. So, ang scanner, ito yung magbabasa kung ano yung kinlik ng user mo sa mismong keyboard mo. Now, ang scanner is kailangan niya yung name. So, yung name na ilalagay natin ay input. Okay? Now, after that, equal po natin siya sa new scanner. So, ibig sabihin, nagke-create ka ng new scanner dito na merong system.in. So, yung system.in, ito yung ginagamit natin para makapag-input yung mismong user po natin. Okay? Now, in this part, kung mapapansin nyo, meron siyang error. So, ang gagawin natin ay mag-i-import tayo dito ng java.util.scanner. And then, semicolon. So, mapapansin nyo na wala yung red kasi kailangan natin i-import yung library na yan. Okay? So, yung next part ng magiging array po natin ay gagawa po tayo ng user input. Ipoprompt natin or tatanungin natin yung user na mag-enter siya ng number of students. So, sasabihin natin dito, system.out.print. Then, sabihin natin, enter number of students. Okay, and then colon natin siya, and then semicolon. Okay? Now, ang problema dito, kapag rinan natin, lilitaw lang to pero hindi ka makakapag-input. So, ang gagawin natin ay gagamit ka ng int n, then equal natin siya. So, si n ay variable po. For example, si user naglagay siya ng 5. So, yung 5 na yan ay malalagay sa n natin. So, yung variable is a storage para makapag-receive tayo ng input sa mismong user natin. So, lalagay natin dito, input.nextInt. So, why nextInt? Kasi po, integer po yung gamit natin sa variable po natin. And then, yung input natin, eto siya, yung mismong scanner po natin. So, ibig sabihin, babasahin niyo yung number at isi-save niya sa mismong n po natin. Okay? So, after that, magke-create po tayo ng array to store yung marks of number of students natin. So, mag-int tayo, tapos yung array natin, marks. Yan. And then, ang sasabihin natin, new int. Okay, tapos lalagay natin si n. So, ibig sabihin dito ay creation of an array to store the marks of yung number of students. Yeah. So, ang next naman is magkakaroon naman tayo dito ng input. Okay? Marks. So, ilalagay natin yung marks ng mga student using yung for loop po natin. So, for int I, then sasabihin natin equals siya sa 0. And then, ang I natin is less than siya sa number of students na meron tayo. And then, after nun, incrementation tayo, I++. Yan. And then, curly bracket tayo. Now, after nun, sasabihin natin dito, system.out.print. So, sa print natin, ang sasabihin natin, enter marks of student. Then, space lang tayo, and then plus, then I plus 1. So, ito yung magiging students natin. And then, plus, yung colon natin dito. Then, spacing, and then semicolon.
Then after nun, lalagay natin si Mark. Yan, so tawagin natin si Marks with I natin ng array. Then equal natin siya sa input natin with next int. Yan. Then semicolon. Then after nun, ang gagawin natin, ipiprint natin yung mga numbers na yon. So gagamit tayo ng system.out. Okay? So after that, magkakaroon tayo dito ng /n for new line. Sabihin natin marks of students. Okay? And then colon tayo, semicolon. Then after nun, gagamit tayo ng for loop. Okay? And then after ng for loop natin dito, gagamit tayo ulit ng system.out dito. Then sasabihin natin student colon or spacing na lang and then plus kunin natin to. Yan. And then colon, then magpa-plus tayo dito ng marks tapos yung I natin. Then semicolon. Okay, so after that, try natin siyang i-run. Wait lang. Okay, so number of students 3, enter student, sabihin natin 90, student number 2 80, student number 3 60. So marks of student 1 90, tapos 80 and then 60.